Magandang hapon po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Marahil ay sabik na kayo na sumapit ang mga sandaling ito. Ngayon ay ating bibigyan daan ang isang kasaysayan na padala po sa atin ng isang masugid nating taga-subaybay ng Atimonan, Quezon. Padala po sa atin ito ni Krista at nais niyang ibahagi sa palatuntunan ito ang kanyang natatanging kasaysayan ng pag-ibig. Dear Kuya Larry, sana po ay mapansin ninyo ang aking sulat. Nais ko po kasing ibahagi sa napakarami mong tagapakinig ang aking nararamdaman ngayon sa nag-iisang lalaki na sa tingin ko ay nahulog na ang aking kalooban. Ako po si Krista, 28 years old at katatapos ko lamang po ng kursong cosmetology sa isang technological vocational school. Nagpapahinga muna po ako rito sa bahay ng lola ko sa probinsya. Kaya rin po pala nalaman ko ang istasyon ninyo ay dahil sa lola ko na isa sa avid listener ninyo. Alam mo kuya, sipag ko pong mag-aral. Simula pa noong bata pa ako. Talagang studies lamang po ang focus ko, kaya naman na-late na marahil ako sa biyahe sa pag-ibig. Dahil wala sa bokabularyo ko po ang pag-ibig o ang pagsinta. Hanggang sa makilala ko po si Samuel. Napakabait ni Samuel. Kaya nga hindi katakataka na sa kanya ako nirereto ng lola ko. Sa katunayan kuya, halos apo na rin ang turing niya kay Samuel na palagi pa niyang niyayaya dito sa aming bahay. Kapag walang pasok si Samuel sa trabaho, palagi siyang nakatambay dito sa bahay namin. Madalas din siyang may uwing pasalubong sa aming maglola. Makwento po siya, samantalang napakatahimik ko naman. Nalaman ko sa kanya na nagkaroon na siya ng 3 nobya na pawang tumagal naman ang pakikipagrelasyon sa kanya. Napakarami na po niyang naibahagi tungkol sa sarili niya, samantalang ako ay napakatipid sa pag-share. Hindi naman ninyo ako masisisi dahil hindi ako sanay na nag-o-open sa lalaki. Gusto ko naman si Samuel dahil sa kanyang magandang pagkatao at pagtrato sa amin ni Lola. Kaso nga lang naiilang po talaga ako sa kanya kuya. Sa totoo lang para bang pakiramdam ko ay natatakot ako sa kanya. Ngayon ko lang naramdaman ang ganitong feeling. Pakiramdam na napaka-strange. Kinakabahan ako sa tuwing kasama ko si Samuel. Walang tigil ang pagbilis ng tibok ng puso ko kapag kasama ko siya. Sa oras na lumapat nga ang aming paningin sa isa't isa, may pakiramdam ko ay pinanghihinaan ako ng tuhod. At lalo pa akong kinakabahan nang magtapat siya sa akin ng kanyang tunay na damdamin sa harap mismo ni Lola. Hay, Kuya Larry, di ko talaga maisplika, hindi ko ma-explain ang nararamdaman ko ng mga sandaling iyon. Magkahalo ang kaba, saya't pangamba sa aking puso. Mayroon akong kaba't pangamba dahil sa takot na hindi maging maganda ang aming relasyon, na pati ang pagkakaibigan naming dalawa ay masira. Habang may saya rin ako dahil kung tutuusin ay average beauty lamang ako kuya. Hindi ubod ng ganda para habulin ng lalaki. At kay Samuel nga, na-sense ko ang appreciation niya sa akin. Kuya Larry, mas naigang kaba't pangamba sa akin na rason para mapahindi ako sa tanong ni Samuel kung pwede niya akong maging nobya.
Wala naman kasi akong alam sa larangan ng pag-ibig. At may ugali rin ako na napakasilosa. At higit sa lahat, takot na magmahal. Pero sa kabila nito, hindi bumitiw sa akin si Samuel. Itinuloy pa rin niya ang marubdob na panliligaw niya sa akin. Yun lang napapansin ko na parang sa dakong huli ay naging madalang na ang pagdalaw niya sa akin nitong mga nakaraang mga araw. Ayaw ko namang magtanong sa kanya kung bakit ganun kasi. Baka sabihin niyang pakipot pa ako. Kuya Larry, magulo po ang damdamin ko kay Samuel. Kung kailan namang sigurado na ako sa feeling ko sa kanya, ay saka naman siya bibitiw sa akin. Ano kaya ang pwede kong gawin sa duwag kong puso? Siguro naman hindi lang ako ang nakararanas ng ganitong sitwasyon. Kuya Larry, sa isang araw po ay babalik na ako muli sa Maynila. Tapos na po kasi ang halos isang buwang pagbabakasyon ko rito sa Quezon. Hindi ko po gustong magpaalam kay Samuel dahil hindi ko po alam kung papaanong paalam ang gagawin ko. Siguro po kapag nakarating na sa inyo itong liham kong ito, ay nakaalis na ako sa Quezon. Sigurado ako na nakikinig naman ang lola ko sa inyo at bayaan ko na lang po na siya ang magpasya. Kung sasabihin ba niya kay Samuel ang mga pag-aalinlangan ko, at kung makarating man ito kay Samuel ang tunay na nararamdaman ko, sana'y matupad ang inaasahan ko na kaya niyang panindigan ang sinasabi niyang pag-ibig para sa akin. Ang iyong nagmamahal na taga-subaybay, Krista ng Atimonan, Quezon. Well, hayan, sana po ay naibigan ng lahat. Ang kwento ng pag-ibig padala sa atin ni Krista ng Atimonan, Quezon. Aking ibinahagi sa inyo ang kabuuan ng kanyang makulay na kasaysayan. Ito po naman ang inyong kaibigan, ang inyong lingkod, ang inyong Kuya Larry. Maraming salamat po.